Okay, pag-usapan natin ang isang napaka-interesting na kwento. Ito'y tungkol sa kung paano ginamit ng mga kabataan ang internet para, para kalabanin ang mismong gobyerno nila. Noong Setyembre ng 2025, ito yung sigaw na narinig hindi lang sa mga kalsada ng Nepal, kundi umalingaw-ngaw sa buong mundo, sa digital world. Nepal is burning! So, paano nga ba nangyari to? Paanong dahil lang sa isang social media ban, nagkaroon ng revolusyon na nagpabagsak sa gobyerno? Para masagot yan, kailangan nating silipin kung ano na ba talaga ang sitwasyon bago pa man sumiklab ang lahat. Unahin natin yung kasagsagan ng lahat. Dadalhin ko kayo sa gitna mismo ng aksyon, kung saan yung bansa nasa bingit na talaga. I-imagine nyo, yung mga kalsada sa capital, hindi na madaanan. Bakit? Dahil daan-daang libo, hindi lang 10, hindi 1,000, daan-daang libong kabataan ang nasa labas humihingi ng pagbabago. At linawin natin, hindi ito basta gulo lang. Organisado ito, pinangunahan ng mga kabataan laban sa isang sistema na pakiramdam nila binigo sila. So ano ba itong sistemang ito na kinakalaban nila? Bakit sila galit na galit? Ito, napaka-importante nito. Nepo Kids. Ito yung term na ginamit ng mga kabataan doon para ilarawan yung mga taong nakakakuha ng kapangyarihan, ng yaman, hindi dahil magaling sila, kundi dahil sa koneksyon ng pamilya nila. Alam nyo, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa malalim na pakiramdam na parang yung kinabukasan ng bansa, ipinagbibili sa iilan lang. Dito makikita yung banggaan. Sa isang banda, yung mga nasa kapangyarihan, ang gusto lang nila ay mapanatili yung status quo, yung kapangyarihan ng pamilya nila. Sa kabilang banda naman, itong mga Gen Z, anong sigaw nila? Transparency at pagkakataon na batay sa kung sinong magaling, hindi kung sino ang kamag-anak. At dito na nagbago ang lahat. Isang desisyon lang ng gobyerno ang naging parang gasolinang bumuhos sa apoy. At dito tingnan ninyo yung bilis, grabe. Sept 1, nag-announce yung gobyerno ng social media ban. Kinaumagahan, Sept 2, biglang nag-trending worldwide yung hashtag na #NepalNotForSale. Pagdating ng Sept 10, wala pang 10 araw ha, paralisado na yung buong kabisera dahil sa protests. Ganun kabilis. Kasi ang plano talaga ng gobyerno simple lang. Patahimikin yung mga kritiko. Pero yung nangyari, kabaliktaran. Imbes na mapatahimik sila, binigyan pa nila ng iisa, malinaw na dahilan para magkaisa at lumaban. Yung mismong ban, yun na yung naging issue. At ngayon, sa huling bahagi, tingnan natin kung paano yung simpleng hashtag at mga online na usapan ay naging isang dambuhalang alon na tuluyang nagpapabagsak sa sistema. 250,000. Ulitin ko, 250,000 na tao. Ganyan karami yung bumuhos sa mga lansangan. At isipin nyo, lahat yan nagsimula at inorganisa online. Ganyan kalakas yung naging epekto. So hindi lang ito ingay na walang nangyari. Nagkaroon ng tunay at konkretong resulta. Una, bumagsak yung gobyerno. Nag-resignize sila. Pangalawa, agad-agad tinanggal yung social media ban. At higit sa lahat, napilitan silang umupo at pag-usapan ang anti-corruption reform. Dahil sa nangyaring to, yung kwento ng Nepal, hindi na lang yan tungkol sa Nepal. Naging isang case study na yan sa buong mundo. Isang halimbawa ng kung ano ang kayang gawin ng mga kabataan kapag hawak nila ang teknolohiya. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng internet at social media, gaano pa ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng sinumang nakaupo sa trono? Yan ang tanong na siguro sasagutin pa ng mga susunod na henerasyon.